Malapit na ang deadline ni Trump para sa Iran. Wala pang 12 oras na lang. Nagbabanta ang Pangulo na buburain ng Iran sa mapa kung hindi nito bubuksan muli ang Strait of Hormuz at ititigil ang nuclear program. Si Brett Baer ang madadala ng balita. Brett, magandang umaga. Kumusta? Magandang umaga. Susubukan kong pagsamahin ang ilang piraso. Sinusuri namin ang wika at hinuhulaan ang susunod na hakbang. Narito si J.D. Vance kamakailan sa Budapest. Panurin. Tulad ng sinabi ng Pangulo, matatapos na ang digmaang ito sa lalong madaling panahon at ang magiging resulta ay nakasalalay sa huli sa mga Iranian. Sa tingin ko, talagang may dalawang landas at medyo pinapasimpel ko lang. Ang unang landas ay ang pagkapasyon ng mga Iranian na maging normal na bansa. Hindi na nila popondohan ng terorismo, magiging bahagi ng pandaigdigang kalakalan at magdadala ito ng pag-unlad sa ekonomiya na mas makakabuti sa kapayapaan at seguridad ng mundo. Sinabi ni Sprinkler ng Israel-Yaban na sa media sa Nablus, partikular ang mga Pranses, ang pinakatumatak sa kanya ay kung papalarin, magkakaroon ng bago-bago matapos ang araw. Lahat tayo umaasang papalarin, tama ba? Sa uling sandali, pinalayan ng mga Iranian ang dalawang mamamayang Pranses na halos 4 na taon nang nakakulong sa Iran. At ngayon, sinasabi ni Macron na sila ay pauwi na pabalik ng Pransya. Kaya kung titingnan mo ito, baka may diplomasya, baka may nangyayari. Paano mo ito nakikita mula sa pananaw mo dyan sa Washington? Paano ito tinitingnan ng Pangulo? Sa tingin ko kahapon magandang araw. Mas maraming oil tanker ang dumaan sa Strait of Hormuz. 21. Hindi yon ang 135,000 na karaniwang dumadaan doon. Takababa ko lang sa telepono kasama ang Pangulo. Siya mismo ang tumawag sa akin at sinabi ko, pakinggan mo, kung kailangan mong tumaya ngayon, ano sa tingin mo ang totoong tsansa na ito ay mauwi saan? Alam mo, pabago-bago ito. Pero talagang naniniwala ako na sa paglalantad niya ng ganito, sinasabi niya na ito na ang pinaka-konkreto na kaya niyang sabihin. Ang pagsabi ng 8:00 ng gabi sa Eastern Time ng Estados Unidos ay medyo tiyak. Kaya hindi ito si Brett. Patawad sa pagputol pero gusto ko lang balikan ang sinabi niya kahapon sa press room. Sinabi niya makabuluhan ng panukala na tumutukoy sa tugon ng Iran. Isa itong mahalagang hakbang. Hindi ito ang perpekto, pero isa itong napakahalagang hakbang. Baka pwede nilang dalhin ito sa susunod na hakbang, kahit huli na ng 8 hanggang 10 oras. Baka maantala pa ito ng kalahating araw. O bahagi ng usapan natin ngayon, kanino ka nakikipag-usap? Tama. Sino ang may otoridad para magdesisyon? Pakinggan mo, nandito kami nung nakaraan linggo at sinabi namin na pagkatapos sumubok makisali ang mga Pakistani, sinabi nila na hindi mahalaga ang komunikasyon. Sabi ni Steve Witkoff, pinakamalaking problema ang komunikasyon. Napansin ng Pangulo sa press conference kahapon na mahalaga ang komunikasyon sa mga kausap mo at kung paano nila ipinapasa ang mensahe. Binanggit niyang may mga tala sila at pinasimple niyang issue. Pero talagang naniniwala ako na may mahalagang tanong tungkol sa kung sino ang may hawak ng kapangyarihan at kung sino ang gumagawa ng mga desisyon sa loob ng Iran. Sa kabila nito, sa tingin ko sinasabi niya ito at mananatili siya sa posisyong yon, maliban na lang kung may mangyaring malaking pagbabago mayon. Naririnig mo na ito mula sa Vice Presidente at iba pa na may nakikita silang liwanag sa dulo ng lagusan. Interesante marinig ang iyong pananaw dahil madalas mo siyang makausap at napapansin mo ang tono niya. Bukas, darating ang kalihim general ng NATO. Kahapon, sinabi ni Pangulong Trump tungkol sa NATO. Sobrang nadismaya ako sa NATO. Sobra. Sa tingin ko may marka sa NATO na hindi na mawawala. Tuwing Miyerkules ako nakikita at sinasabi, gagawin namin ito at iyon. Gusto nilang magpadala ng mga bagay, kaya humingi ako ng tulong. Sabi niya, hindi, hihintayin kang manalo. Sabi ko, di ko na kailangan ng tulong pag nanalo na kami. Ang NATO ay tigreng papel. Mais alguma coisa sobre isso, Brett? Sa pag-uusap na yon kakagawa ko lang. Pero talagang naniniwala ako maganda ang relasyon nila kay Sekretaryo General ng NATO, Ruth, ang presidente at siya. Hindi na ako magugulat kung si Ruth ay dumating dalang anumang suporta. Maaring ito ang kipot ng Hormuz, mga barko o iba pang bagay. Pero sigurado akong may dala siyang kung ano. Hindi lang ang presidente, pati iba sa gobyerno na dismaya sa pag-aatubili ng NATO na mangguna. Kung ang deadline na yon ay 8:00 ngayong gabi, baka iba na ang usapan.
Pwede pa ba ako mag-iwan ng pahiwatig dyan? Opo. Si Jotri Vance ay nasa silangang Europa. Isang hakbang na lang para makipag-usap. Gusto nilang magpadala ng gamit. Humingi ako ng tulong pero tumanggi siya. Sabi niya, hintayin namin ang tagumpay niya at hindi ko na raw kakailanganin ng tulong pagkatapos. Ang NATO ay tigreng papel. Hindi lang si A ang nakakaalam kay Jotri, tigre. So, may mahalaga siyang papel. Meron siyang napakahalagang karanasan. Kaya hindi ako magugulat kung si Ruth ay darating na may dalang suporta. Maaring ito ay ang kipot ng Hormuz, maaring mga barko, maaring iba pang bagay. Pero sigurado akong may dala siyang isang bagay. Hindi lang presidente, kundi pati iba sa gobyerno ang nadismaya sa pag-aatubili ng NATO na mapunta sa frontline. Kung ang deadline na yon ay alas 8 ngayong gabi, baka iba na ang usapan. Check yan. Pwede pa ba ako magbigay ng pahiwatig dyan? Oh, syempre. Si Jotri Vance ay nasa silanggang Europa, kaya sandaling biyahe lang para sa kanya para makipag-usap. Para sa mga negosyador, kung mangyari yon, ayon sa politiko, handa na ang advance para sa Iran. Pinanggunggunahan ni Witkoff at Kushner na nagpapakita ng kanilang aktibong pakikilahok sa mga direktang pagpupulong kasama ang mga Iranian. Pagdating sa heograpiya, halos nandoon na siya, Brad. Eksakto. Naniniwala ko ninanamnam niya bawat segundo ng sandaling ito ang posibilidad na ito. Kung gusto talaga ng mga Iranian ng taong ganito, handa siyang makipagnegosasyon. Sa ngayon, sina Witkoff at Jared Kushner pa rin. May komunikasyon sila. Kung tatanggihan ng mga Iranian ang alok ni Vance na mamagitan sa rehiyon, malinaw itong senyales na hindi nila isinusulong ang 10 puntong planong inilatag kahapon. Huling komento. Kakagaling lang natin sa isang weekend na naging malaking tagumpay ng militar sa pagsagip sa pilotong pinabagsak sa bundok na yon at iniisip mo pang lahat ng detalye. Narinig namin ang tungkol sa pagsagip at ang 2 piloto. Ramdam ng Pangulo ang paglakas ng puwersang militar sa lugar na yon. Sabi niya ayaw niyang gawin ang sinabi niya, pero tingin ko gagawin pa rin niya. Nagagawin niya sa ganap na 8 ng gabi, oras ng silangan. Sige, ngayon naiintindihan na natin. 2 oras na mula nang iniulat nating matagal silang nag-uusap. Iyon ang komentong natanggap ko. Iniulat na yon ng Wall Street Journal na itinigil ng Iran ang pakikipagdiplomasya sa Estados Unidos. Isang pangungusap lang ito. Kakarating lang ang impormasyon, wala nang ibang detalye. Kaya sa publiko, ginagawa nila ito palagi. Pero nagkaroon kami ng pag-uusap sa mga tao mula sa gobyerno na nagsabing ito ang nangyayari, ito ang komunikasyon, ito ang nagaganap. Alam mo ba ang kaibahan ng Iran sa publiko at Iran sa pribado? Hindi ko alam. Alam kong may deadline at sa tingin ko ay masusunod ito. Ayon sa source ko, direkta kaming nakikipag-ugnayan sa Iran at naging produktibo ang relasyon. 2 oras nang nakalipas, maaring ganun pa rin na yon. Salamat Brett, hanggang alas 6. Paalam mga kaibigan. Salamat sa pagbabantay sa oras.